Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Kayo, malaking suporta sa inyo. Ulul nyo. Parang hindi kaya na naginip tong mga inayupak na to, no? Ano naman to? Ay, may nag-chat lang pala. Oo, hindi kaya na naginip tong mga hinayu na to, mga hinayu. So, samantalang ito gusto kong panoorin to. Oh, asan na yun? Ang ganda-ganda ni ate. Ba't ang ganda mo, tayo? Charot lang. Lalo ko na wala ng boses, ha? Sino to? May papanood ako sa inyo. Pakinggan nyo maigi yung mga nasabihin niya. Mga kapuso, price check po tayo ng ilang mga gulay na nananatiling mataas ang presyo. Dito po sa Marikina Public Market, Marikina Public Market. Na kung saan, si Kimbo na naman. 2 piraso ng kamatis ay nasa 60 pesos na. Ang kada kilo po ay nasa 400 pesos. Putang ina. 60 pesos kamatis. Tana, huwag na tayong kumain. Ayop na to. Ito namang siling green. Nako, ang kada piraso po 10 piso na dahil itong tatlong Ano? So, ibig sabihin, kung ang siling pare 10 piso at yung 2 kamatis ay 60 pesos, so kung halimbawa gusto mong mag-chapsoy dahil nanawa ka na ng kakakarne nung desperas ng bagong taon at nung December, ay anak ng teteng yung 1,000 mo ay kulang pa sa gulay. Bago! 10 piso, 1 siling pare sa Marikina. Tapos asan yung leader dyan? Lupit dito. ito ay 30 pesos at ang 1 kilo po ay 600 pesos naman. Ayop! Gago! So, ibig sabihin, ang kilo ng baboy or ng karne, manok, ay nasa 1,000 pesos na. Kasi kung gulay lang, 600, presyo na ng karne yan eh. Diba? Grabe, lupit nyo. Ang lupit nito. Tindi na talaga, wala nang pag-asa bansa natin. Ito naman pong bell pepper, 1,000 pesos ang kada kilo. Kaya na... What? Gago! Tindi nun. Bell pepper. 1,000 pesos per kilo. Tapos yung mga magsasaka na mga nagtatanim niyan, hirap sa buhay. Lupit, no? Naman itong 2 piraso pong ito ay nasa 90 pesos na. Alamin po ang presyuhan ng iba pang gulay mamaya sa unang balita.
Ito po si Ang lupit. Ay, eto, hindi to fake news ha. Baka sabihin nyo, fake news na naman. GMA GMA news to ha. Oo, hindi to fake news. Sila mismo nagbalita. O yan GMA news Tindi. Grabe. Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kaya tong ganito nangyari sa Pilipinas. Lupit. Tong ina. 600, 400, 1,000 per kilo. Ang lupit nun. Grabe, no? Magkano na kilo ng karne, yun ng manok? Para mag-good news naman tayo, hindi tayo mabad trip ito, panoorin natin. Sino ang iboboto mo ng mga pagsusulong ng mga batas para sa agrikultura at food security? Sa unang survey question tungkol sa kung sino ang iboboto mong mga pagsusulong ng mga batas para sa pagsugpo ng insurgency, mga rebelde at makakaliwang grupo sa lipunan. Nanguna dito si Pastor Apollo Kibuloy na nakakuha ng 79.7%. Pumangalawa naman si Senator Bato de la Rosa na may 79.4%. At pangatlo si Senator Christopher Bongo na may 78.3%. At pangapat si Congressman Rodante Marcoleta na may 78.1%. Nasa panglima naman si Jimmy Bondo, pang-anim si Willie Ong. Rank number 7 si Vic Rodriguez. Number 8 si Philip Salvador. Number 9 si Chavit Singson. Number 10 si Richard Mata. Number 11 si JV Hinlo. At number 12 si Raul Lambino. Nasa pang 13 to 24th places respectively naman ang mga kandidatong sina Revillame, Busita, Lacson, Kirubin, Honasan, Lee, Soto, Aquino, Marcos, Pacquiao, Gonzales at Ben Tulfo. Hindi nakapagtataka na manguna si Pastor Kibuloy sa survey question patungkol sa pagsugpo ng insurgency, mga rebelde at makakaliwang grupo dahil noon pa man ay matapang na ito sa paglaban sa mga CPP, NP, NDF na matagal nang suliranin ng ating lipunan at isa ito sa kanyang pangunahing pagtutuunan ng pansin sakali mang maupo bilang senador ng bansa. Sa pangalawa Alam niyo totoo tong nasa video na to. Kaya nga sobrang takot na takot ngayon yun. Kaya nga patuloy na pinipetisyon yung pagtakbo ni Pastor Apollo si Kibuloy sa sa pagiging senator. Patuloy nilang inahadlangan yun kasi kabado talaga sila. Oo, talagang buhos talaga, magna-number 1 talaga to. Oo, kaya yung ibang mga kasi ito naman din kasi naman talaga. Si Pastor lang naman din kasi naman ng lumaban sa mga makakaliwa na yan, mga NPA na yan. O, tapos ngayon, yung gobyerno kasama na nila NPA. Tapos si Pastor nakatulong sa bansa natin, siya pa yung pinakulong. Diba? Ang lupit, diba? Ganyan kalupit sila. O kaya itong balita to, number 1 si Pastor. Tana ako, pabor na pabor ako dyan na mag-number 1. Sino to? Willie Revillame, nakapasok pa sa 13. Si Busita, ito si Busita nasira to dahil dun kay Young Guns Si Lacson, Kerubin, Honasan, si Lee Wilbert T, si Soto, si Aquino, pailang beses nang pabalik-balik yung mga yan Si Pacquiao. Gago! Pero may dalawa ako dito na gusto ipasok Etong si Ben Tulfo at si Tito Soto. Para sa akin sino yung mga nakapasok sa top 1? Top 1, Pastor. Top 2, Senator Bato. Top 3, Senator Bongo. Sa top 4, Congressman Marcoleta. Attorney Jimmy Bondoc. Top 5, 6, Willie Ong. 7, Rodriguez. 8, Salvador. Chavit Singson. Ano bang mangyayari kay Chavit? Ito si Mata Richard, di ko masyadong kilala to
Tsaka si Hinlo JB, hindi ko masyadong kilala to. Oh. Pero to si Lambino Raul, familiar to sa akin. Yan yung mga no, sana nga ito talaga hindi lang wala sanang mangyaring dayaan. Kasi alam naman natin lahat namamanipula nila, 'di ba? So sana nga walang mangyaring dayaan diyan. So 'yun. Basta huwag niyong kalimutan, number 52 sa balota. Pastor Apollo C. Kibuloy. Palakpakan. Okay, dito naman tayo sa isang topic. Pasensya na kayo guys, subo ako ng ubo ha. Dito tayo sa kakahihiyan ni Marcos. Hindi imbitahan si BBM para sa inaugurasyon ng 47th President ng Amerika. US President-elect Donald Trump di umano'y personal na inimbitahan ng mag-amang Duterte sa White House. Ito ang balitang ibinahagi at isiniwalat ng former press secretary na si Attorney Trixie Cruz Angeles, kung saan ibinalita sa kanyang live video na mismong ang kanyang mga source at di umano'y insider sa Department of Foreign Affairs ang nagbalita na walang balak imbitahin ni US President-elect Donald Trump si Bongbong Marcos sa kanyang inaugurasyon, kundi ang mag-amang Rodrigo at Sara Duterte ang kanyang gustong makita sa pagbabalik di umano nito sa White House. Umani ng samot-saring diskusyon sa social media ang balitang inilabas ng international media patungkol sa upcoming inauguration ni Donald Trump sa White House na mangyayari sa January 25th. Ayon mismo sa mga naging source ni Attorney Trixie, imbitado di umano ang mag-amang Rodrigo at Sara Duterte sa pagbabalik White House ng isa sa pinakamakapangyarihang pangulo ng mundo na si Donald Trump. Ilang mga komentaryo ang nagbiro sa live ng attorney na si Trixie Cruz Angeles at sinabi nilang talagang hindi iimbitahin ni US President-elect Donald Trump ang Pangulong si Bongbong Marcos dahil di umano'y may nakapagtimbre na raw ito na adik ang Pangulo at di umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Patatandang humanga noon kay former President... Sakit nun. Ayaw ka imbitahin dahil alam niyang adik ka. Gago! Gago rin eh. Hindi kasi ito si Donald Trump kasi parang si PRRD lang to. American version lang talaga. Oo, at isa rin to sa mga ayaw nito ng gulo, ayaw ng gera, no, at higit sa lahat galit sa mga taong mga magnanakaw. Galit sa mga taong mga adik. O kaya hindi na talaga malabo na kung bakit si BP Sara lang tsaka si PRRD ang imbitahin. Hindi na nakakapagtaka yun. Rodrigo Duterte ang US President na si Donald Trump matapos ang kanyang naging programa na labanan ang iligal na droga sa bansa. Gayon din ang samot-saring insurgency at terorismo na nangyayari sa Pilipinas na ginagawa rin naman ng dating mayor noon at vice president ngayon na si Sara Duterte para panatilihing ligtas ang lungsod ng Davao. Panoorin ang big revelation ng former press secretary na si Attorney Trixie Cruz Angeles kung saan isiniwalat sa publiko na bukod sa kanyang mga source, ilang insider mula sa Department of Foreign Affairs ang nagbalita na kung si BBM ay dinedma raw ng Amerika, mag-amang Rodrigo at Sara Duterte, personal raw na inimbitahan ni US President Donald Trump sa kanyang inaugurasyon bilang 47th President of the United States of America. Veteran lawyer Attorney Ferdinand Topacio may isiniwalat sa di umunay kahihiyang sinapit ni President Marcos Jr. Narito't panoorin ng full video. Tinanggal niya ang mga Duterte sa NSC kasi di imbitado sa inauguration ni President Trump. Kasi si Trump hanga noon kay FPRD. Doon pa naman sana mag-excel si BBM kasi party-party yun. Okay. Well, I can say that yes, one of my sources at the Department of Foreign Affairs has confirmed to us that both VP Inday and former President Duterte are invited to the inauguration of President Trump.
President Bongbong Marcos is not invited, nor is any of his family. Right. Now, bakit? Well, some people say that according to protocol, you are a head of state, pero you will be there as part of the audience. So it might not be in keeping with our local protocols that our president must only meet with his counterparts. Hindi pwedeng pababa unless he's receiving them here in the country or there are other arrangements being made. Embahador sa Estados Unidos na si Babes Romualdez na hindi daw imbitado si Pangulong Marcos sa panunumpa ni incoming President Donald Trump dahil as a matter of policy, polisiya daw ng siguro ng State Department kasi ang Amerika wala pong Foreign Affairs Secretarian. Okay. Ang nagko-conduct ng Foreign Affairs, ang nagseset ng foreign policy ay ang Secretary of State. All the theory, tama naman, hindi lang theory, on the principle rather, that since the President as Chief Executive sets foreign policy, ang kanyang alter ego yung Secretary of State. Yun ang lumalabas na Secretary of Foreign Affairs sa atin, Secretary of State ng tawag. Okay. Mga ambassadors lamang daw ang inanyayahan para sa panunumpa ni Donald Trump. Okay, yun ang sabi niya. Kaya hindi po imbitado si Marcos, hindi dahil hindi believe sa kanyang Amerika, ngunit wala pong mga heads of state, walang Pangulo, Prime Minister, Chancellor na imbitado. Yun ang sabi nila. Ngunit, bakit? Eto ibinalita na ng mga media organization sa Amerika last month na may mga inimbita ang mga presidente. Ito mga heads of state na inimbita. Si Chinese Premier Xi Jinping. Tama ka. Talaga? Oo. Biro mo, may away pa nga ang China. Kasi sinabi naman ni Trump, gusto na naming makipagbati sa China. Ayaw na naming nagkakainitan kasi pangit para sa trade. Tama ka naman. Sa ekonomiya. Oh, that's good. The first and the second biggest economies in the world mag-aaway, walang mangyanyari. Ayaw talaga ni Trump din ng ganun. Pero totoo yan. Parehas nga sila ni PRRD, ayaw nila ng gulo. Eto kasi si Bangag, ewan ko ba dito? Walang mangyayari. Okay. Although, sabi ni Premier Xi, ay magpapadala ko ng high-level delegation. Mga matataas. Baka tinatamad lang siyang bumiyahe. Bakit? Eto pa. Yung Pangulo ng El Salvador. Can you imagine El Salvador? At isang Latin American country na maliit lang naman dati, nagpapatayan dyan mga tao May civil war dyan. Si Nayib Bukele. Ay inimbita rin. At ang Prime Minister ng Italy na si Giorgia Meloni. Sabi niya, nung dumating sa kanyang invitation, molto bene. Italian very good. Molto bene. At sabi niya, sila ay nagkumpirma na dadalo. Etong si President Javier Milei ng Argentina. Kasi ayaw ni Donald Trump na umiiyak ang Argentina. Kasi sabi niya, don't cry for Ang kulit din ni Atty. Topacio, no? Bakit na ganon? Sasabihin ng ating embahador, hindi, walang imbitadong pinuno. Puro ambassador lang. Pagkatapos, hindi naman pala totoo. Bakit ganon? Mas pangit, no? Bakit kasi nawalingan? Hindi, yan, siguro talagang ayaw lang din siguro mapahiya ng Amerika si Marcos. Kaya siguro sinabi nila ng gano'n na walang imbitado o ginawa lang sikreto. Baka nga yung kala PRRD kung sakali man na inimbitahan sila, baka manggulat, baka surprise yan. Na, nandun pala si PRRD. Nandun si VP Sara. Naku po. Pahiya na naman, mga kupal. Samantalang, mapunta tayo dito. Dito sa VP Sara, sinagot si BBM. Pagkakatanggal niya sa National Security Council at may hamon pa. Ano kaya hamon? Baka yung drug test. Tagal na Hindi pa rin nila ginagawa yung drug test na yun Okay, panoorin natin. Ngayong nagsalita na si Vice President Sara patungkol sa kanyang pagkakatanggal bilang National Security Council. Dito ay binulgar ni Vice President Sara
na wala naman palang nangyayaring mga meeting at tila hindi talaga nagtatrabaho itong si BBM. Hinamon na din ni Vice President Sara itong si BBM at ang NSC na mag-submit within 24 hours ng kanilang mga eksplanasyon with legal basis na bakit hindi na miyembro ang Vice President bilang National Security Council at bakit hindi nakakatanggap ng imbitasyon patungkol sa kanilang naging meeting. Hinikayat din ni Vice President Sara ang taong bayan na manghingi o mag-demand sa National Security Council ng transparency at accountability. Abangan ang buong detalye sa buong video. Ang natutunan nina Amy at Bongbong Marcos sa karanasan ng pamilyang Marcos noong 1986 ay higitan pa ang pandarambong ni Senior. Pinatunayan lang ng pamilyang Marcos na mango doesn't fall far from the tree. Manang-mana sa kasakiman ng ama ang mga anak. Siguro ang naiiba lang ay natutuhan ng mga kasalukuyang Marcos ang bisa ng budol. Kaya nga budol ang diskarte ni Mangaloslos gamit ang mga DDS double agents. Pero kung ano wait lang, baka nakamute na naman tayo eh. Pero kung usapang budol, Marcos Sr. versus Dilawan, medyo lamang lang ng konti na mas pabor ako ng konti kay Marcos Sr. kaysa sa mga Dilawan. Nung panahon nila oo, usapang pagnanakaw lang. Mas kasi totoosin nung panahon ni Marcos Sr. medyo okay naman eh. Okay naman yung panahon na yun. Pero nung pag-upo ng mga Dilawan, doon na yung talagang sobrang tumaas yung bilihin. Talagang ang daming krimen na nangyayari. Dumagsa yung mga NPA. At pinakawalan pa yung mga NPA. No, kaya medyo halos pares lang din naman sila mga magnanakaw, pero mas lamang ng konti si Marcos kung usapang medyo tinatawag na maalwan ng buhay-buhay dito sa Pilipinas. Yun, ituloy natin. True story. Binigyan ng bayan ng tsansa ang mga Marcos na iridimang mandarambong nilang pangalan. Anong ginawa nila? Lalo pang pinag-igihan ang pandarambong. Lahat ng pera ng bayan, sinisimot nila. Pati pensyon ng mga matatandang Pilipino, himna. Pera ang amo ng mga pamilyang Marcos. Pera ang tunay nilang mahal. Bawat salita na lumalabas sa kanilang mga labi ay bahagi ng isang dambuhalang budol. At dahil nakita ni Amy Marcos ang pisa ng budol, kaya nandiyan ang DDS double agents para ipagpatuloy ang budol. Nakabudol minsan, bakit hindi araw-arawin ang budol? Lahat ng importante sa mga Pilipino, kagaya ng kanilang edukasyon, kalusugan, sa pamamagitan ng PhilHealth at pensyon para sa matatanda ay dinarambong ngayon ng mga Marcoses. Walang patawad talaga. Kumpiyansa siguro na dahil nakabudol minsan ay paulit-ulit na makakabudol sa pamamagitan ng mga double agents. Ito ang full video na kung saan galit na galit si Vice President Sara patungkol sa kanyang pagkakatanggal bilang National Security Council. At dito pinatunayan niya kung anong klase ba talaga itong si BBM. Narito ang full video, panoorin natin. Giving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting. Whichever is applicable.
And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Grabe talaga mo, ano, no? So, ito pa na, sino tong lalaki na to? Ang nabubuhan talaga ako sobra dito. Nung sabihin ba naman niya sa kanyang life na three equal Department of Government, no? So, tawan-tawa ako. Three equal Department of Government. Pinanindigan na niya, wala na yung branch. Wala na bigla yung branch. So, department na ito. Backgrounder, context, no? This happened early September sa isang live broadcast ko when I mentioned that the three equal branches of the government are labeled the Executive Department, the Judicial Department, and the Legislative Department. So parang lumalabas pala, nirekta na. Wala nang branch-branch. Kinabukasan, gumawa siya ng content, sabi niya, bobo, nawala yung branch, tinawag niya na executive, tinawag niya na department lang ng government. So hindi ko siya sinagot dahil ano yun kumbaga napaka-elementary na issue yun, saka very, very basic yan sa law, di ba? Na tinatawag talaga silang departments. So alam ko maglalabas siya. So si BP Sao nga, may tama naman, talagang basic lang naman. Tsaka ano naman kung rectang department. Uli ng ganito, pero hindi ko pinapansin. O ngayon, naglabas siya yan. May statement siya. So once and for all, sagutin natin. No? Ito yung about naman doon kay BP Sara. Doon sa pagsagot ni BP Sara. About dito sa pagtanggal nga ni Marcos Jr. dyan sa National Security Council. Alam mo, maling-mali talaga yan No, hindi dapat yung ginagawa ng isang pangulo sa mga dating pangulo. Kasi una-una, ba't mo tatanggalin yung mga yan? Una-una dyan nga, yan na nga lang yung pumuprotekta din sa kanila. Diba? Kaya sobrang maling-mali itong decision ni Marcos na to. Hindi ko alam, ba't hanggang ngayon wala pa rin wala pa rin salita si Marcos about dyan. Tsaka hindi mo na ang galing din nila, hindi mo lang muna pinag-isipan. Basta tanggalin nyo. Ganun lang sila mag-decision ngayon So yun, wala tayong magagawa dyan. Sabi ko nga sa inyo, sila yung nasa kapangyarihan ngayon, kaya ang mangyayari, suportahan na lang natin ang mga Duterte. Diba? So baka totoo nga yung mga sabi-sabi nila na ilang buwan na lang daw itatagal, ilang buwan na lang daw nakaupo, at mapapalitan na rin naman din daw. Ewan ko lang so hindi ko alam kung kasi one time kasi naginip ako. Kaya nila atat na ipa-impeach si BP Sara or ipagurgur kasi may plano ganito. Medyo parang pinanghihinaan na rin talaga ng loob at ayaw na rin masisi ng taong bayan si Marcos Jr. No, ayaw niya na rin masisi. So ang mangyayari ganito, i-impeach si BP Sara, magiging Vice President si Martin Romualdez, at biglang bababa ng pwesto si Marcos para si Martin Romualdez ang magiging presidente ng Pilipinas. Para ipagpatuloy niya na yung kanyang hangarin na maging Prime Minister ng buong Pilipinas. So di ko lang alam kung tama ba na si Chis Escudero magiging Vice President pag nagkataon, pero ayon lang naman yun sa panaginip ko. Kasi nga parang pagod na rin si Marcos at wala kasi talagang talent si Marcos sa pagiging presidente. Kagaya nga, totoo nga yung sinasabi ni PRRD, siya ay isang weak president. Gago! Or weak leader. No, kaya ngayon napagtatanto na natin. Malay nyo, mangyari yung panaginip ko na. No, na